Tinawagan ako ng bunsong anak kong lalaki na piloto. Nanay, may kakaiba nang nangyayari. Nasa bahay ang hipag ko. Oo, nandyan nga siya, ang sagot ko. Nasa shower siya. Bumaba ang boses niya sa isang bulong. Imposible yan. Hawak ko ang pasaporte niya. Kakatapos lang siyang sumakay sa flight ko papuntang Pransya. Sa mismong sandaling iyon, may narinig akong yabag sa likuran ko. Natutuwa akong nasa bahay ka. Kung pinapanood mo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe sa channel, at sabihin mo sa comments kung saan mo pinapanood ang kwento ko ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano na ito kalayo nakarating. Kaninang umaga, tulad ng dati, nagmamadali akong hugasan ang mga pinggan pagkatapos ng almusal. Maagang umalis sa trabaho ang panganay kong anak na si Steven, kaya tahimik ang bahay. Ang anak niya, ang apo kong si Matthew, ang matinakan at pasaway na 7 taong gulang ay naisakay na ng school bus. At si Araceli, ang manugang ko, ang asawa ni Steven, ay kakataas lang sa itaas. Ang malambing niyang boses ay bumababa sa akin. Ma, maliligo lang ako saglit. Sige, tumango ako, nakangiti. Hindi ko pa man naitabi ang huling plato nang tumunog ang landline. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa apron at nagmadali akong sagutin ito. Pumuno sa linya ang masigla at batang tinig ng nakababatang anak kong si Ivan. Ma, gusto lang kitang kumustahin. May bakante akong oras habang nag-layover sa airport. Ang pagdinig sa boses niya ay parang mainit na yakap. Si Ivan ang aking pagmamalaki at kaligayahan, isang batang co-pilot na palaging nasa biyahe, tinutupad ang pangarap niya noong bata pa na sakupin ang kalangitan. Ngumiti ako at nagtanong sa kanya ng ilang bagay tungkol sa biyahe niya, kung kamusta na siya. Tawa siyang tawa at sinabi niyang maayos naman ang lahat, maayos ang takbo ng trabaho. Ngunit biglang nagbago ang tono niya na para bang nag-aatubili siyang magsabi ng isang bagay. Ma, may nangyaring kakaiba. Nasa bahay si hipag ko. Nalito ako. Tumingin ako sa hagdan kung saan naririnig ko pa ang agos ng tubig sa banyo. Siyempre nandyan siya, anak. Si Araceli ay nasa itaas na naliligo, sagot ko ng buong katiyakan. Nakausap ko si Araceli hindi pa man umabot ng 10 minuto. At suot niya ang puting blusa na lagi niyang sinusuot sa bahay. Paano ako magkakamali? Ngunit sa kabilang linya, nanahimik si Ivan ng matagal. Napakalabo na naririnig ko na lang ang paghinga niya. Pagkatapos ay naging seryoso ang boses niya, puno ng pagkamangha. Ma, hindi yan posible dahil hawak ko ang pasaporte niya dito sa kamay ko. Kasakay niya lang ang flight ko papuntang France. Tumawa ako, inakala kong nagkamali siya. Ay mahal, siguradong nagkamali ka ng nakita. Kakita ko lang si Araceli. Sinabi pa niya sa akin na maliligo siya. Sinubukan kong ipaliwanag ng kalmado para maaliw siya, pero hindi siya natawa. Hindi siya sumagot sa akin tulad ng dati. Sinabi niya sa akin ng mabagal na boses na para bang sinusubukan niyang ayusin ang kwento sa kanyang isipan na pagkatapos makasakay na lahat ng pasahero, tumakbo siya palabas para hanapin ang ilang papel na nakalimutan niya at aksidenteng nakakita ng pasaporte na nakahiga malapit sa boarding gate. Sa una, naisip niyang ibigay ito sa mga tauhan ng paliparan. Ngunit nang buksan niya ito para makita kung kanino ito, nanlamig siya. Ang litrato ay si Araceli. Nandoon ang pangalan niya, malinaw na malinaw. Walang pagkakamaling maaaring mangyari. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ko, pero sinubukan kong manatiling kalmado. Sigurado ka ba, Ivan? Maaaring sa iba ang pasaporte na iyan, sabi ko, kahit na may maliit na tinik ng pagkabahala na tumusok na sa akin. Humugot ng malalim si Ivan at ang boses niya ay halo ng pagkalito at katatagan. Ma, kakababa ko lang sa passenger cabin para tingnan kung siya nga. Nakaupo siya sa first class katabi ng isang lalaking mukhang napakayaman at elegante. Magkalapit ang usapan nila, parang mag-asawa. Ang mga salita ni Ivan ay parang tusok. Nanlalamig ako sa kinatatayuan, nakakapit sa receiver ng telepono. Umikot ang ulo ko, magkasintahan, hindi posible. Kakarinig ko lang ang boses ni Araceli mula sa itaas. Kakita ko lang siya ng personal sa mismong bahay na ito. Pero sa mismong sandaling iyon, tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Narinig kong bumukas ang pinto ng silid tulugan at bumaba sa hagdan ang boses ni Araceli.
Malumanay ito pero sapat na para magulat ako. Ma, sino yan? Naburara ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko, pakiramdam ko lalabas na ito sa dibdib ko. Kaibigan ko lang. Ang mabilis kong sagot, nanginginig ang boses ko at nagmadali akong lumabas sa sala para hindi makita ni Araeli habang sumisilip siya mula sa hagdan, basang-basa pa ang buhok niya. Isinara ko ang pinto at bumulong ako sa telepono, sinisikap na huwag ipakita ang aking kaba. Ivan, kakarinig ko lang si Araceli. Nandito siya. Kakaligo lang niya. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Sa kabilang linya, nanahimik muli si Yvonne. At pagkatapos ay naging mas magaspang ang boses niya. Nanay, imposible yan. Nasa harap ko siya ngayon sa eroplanong ito. Tinitingnan ko siya ngayon. Natahimik ako, tila blanko ang isip ko. Binaba ko ang telepono, nanginginig ng husto ang mga kamay ko kaya muntik ko nang mahulog ang receiver. Biglang naging nakakasakal ang pakiramdam sa sala kahit maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Bumagsak ako sa sopa at sinubukang huminga ng malalim, pero pakiramdam ko ay mabigat ang dibdib ko sa isang hindi nasagot na tanong. Kung nandito si Araeli, sino ang babae sa flight ni Ivan? At kung si Araeli nga ang babae sa flight, sino naman ang tao sa bahay ko? Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Aray sa kusina. Nakasuot siya ng malinis na asul na bestida, basa-basa pa ang buhok niya, at ngumiti siya ng kasing tamis ng dati. Ma, maaga akong pupunta sa palengke ngayon. Bibilhan kita ng gulay o kung ano paman, ha? Magiliw at pamilyar ang boses niya na para bang walang kakaibang nangyayari. Tiningnan ko siya, pilit nang ngumingiti, pero sa loob-loob ko ay pakiramdam ko'y may dalang mga bato. Oo, anak. Bumili ka ng kamatis, ha? Ang sagot ko, tuyong-tuyo ang lalamunan. Tumango si Araceli. Kinuha niya ang kanyang basket na yari sa wicker at lumabas ng bahay. Naglaho ang anino niya sa likod ng tarangkahan. Nakatayo lang ako roon, pinanonood siyang lumalayo na parang may uno sa kaluluwa ko. Hindi ako naniniwala na nagsisinungaling sa akin si Ivan. Wala namang dahilan ng anak ko para mag-imbento ng ganitong kwento. Palagi siyang naging tapat na bata, napakasensitibo at maalaga sa pamilya. Pero si Araceli, ang manugang na aking kasama ng napakaraming taon, ay naroroon din sa harap ko, sa laman. Hindi matatawaran. Tinanong ko ang sarili ko, may hindi ko ba napansin? May lihim ba sa bahay na ito na hindi ko bilang isang matandang babae napansin kailanman? Umupo ako ng tahimik sa sala habang ang tanghaliing araw ay sumisilay sa mga kurtina, naglalagay ng mahihinang guhit ng liwanag sa sahig na may tiles. Ang lumang armchair kung saan ako palaging nauupo para magtimpla o magbasa ng mga kwento, tila mas mabigat na rin ngayon si Matthew. Patuloy na umuugong sa isip ko ang tawag ni Ivan. Bawat isa sa kanyang mga salita ay parang martilyo sa puso ko. Tiningala ko ang paligid ng silid kung saan nakasabit ang mga larawan ng pamilya. Sina Steven at Araeli sa araw ng kanilang kasal, ang bagong silang na si Matthew at ang masayang ngiti ni Ivan nang una niyang isuot ang uniforme ng piloto. Lahat ng mga alaala ay tila natabunan ng ulap, malabo at puno ng pagdududa. Ako si Stella Brooks, isang 65 anyos na biyuda na nakatira sa isang tahimik na middle-class na kapitbahayan sa Phoenix, Arizona. Ang asawa ko, si Rafael, ay pumanaw 10 taon na ang nakalipas na iniwan akong may 2 anak na lalaki na higit kong mahal kaysa sa sarili kong buhay. Si Steven, ang panganay, ay isang masipag na arkitekto na palaging nakatuon sa kanyang mga blueprint at proyekto. Si Ivan, ang bunso, ang pagmamalaki ko dahil natupad niya ang kanyang pangarap na maging piloto. Umikot ang buhay ko sa maliit na pamilya ni Steven, ang manugang kong si Araceli at ang apo kong si Matthew at sa mapayapang mga araw sa bahay na ito. Si Araceli, ang manugang ko, ay palaging perpektong huwaran sa akin. Maganda siya, masipag, at palaging walang kapintasan mula sa paraan ng kanyang pananamit hanggang sa pag-aalaga niya kay Matthew. Naalala ko pa ang araw ng kanilang kasal, isang malaking salo-salo na ginanap sa bakuran ng bahay ng kanyang mga magulang. Kahit na hindi mayaman ang pamilya ni Araceli, ginawa nila ang kanilang buong makakaya para maging perpekto ang lahat.
Pumasok si Araceli sa bahay ko na may tiwala sa sarili ng ngiti at masiglang mukha na para bang ipinanganak siya para maging isang kahangahangang asawa at ina. Noon, iniisip ko kung gaano ako kaswerte na may manugang na katulad niya. Pagkaalis ni Araceli papuntang palengke, nanatili akong nakaupo, hindi ko namamalayan na nakakapit ako sa gilid ng mantel. Dahil sa tawag ni Ivan, muling sinuri ko ang maliliit na detalye na dati ay tila normal lamang. May mga araw na aalis si Araceli ng bahay na sasabihin niyang pupunta siya sa palengke o bibisita sa kaibigan, pero pagbabalik niya para na siyang ibang tao. Isang araw, napakabait niya, niyayakap si Matthew at umaawit para patulugin siya. Ngunit sa ibang araw, masungit siya at sumisigaw sa akin kahit nakalimutan ko lang ibalik sa dati ang lagayan ng asin. Akala ko dati ay mga pabago-bagong mood lang ng isang dalaga. Pero ngayon, hindi na ako sigurado. Parang may nakatali sa puso ko na para bang may naglalaro sa lahat ng mga alaala na matagal ko nang pinapahalagahan. Naalala ko noong ilang buwan na ang nakalipas, kumuha si Araceli ng panulat para isulat ang listahan ng mga grocery gamit ang kanyang kanang kamay. Napakatuwid at maayos ng kanyang sulat kamay. Pero kinabukasan, nakita ko siyang gumagamit ng kaliwang kamay at sumusulat ng may maraming paikot-ikot na galaw na para bang hindi siya sanay. Tinanong ko siya, "Simula kailan ka nagsusulat gamit ang kabila mong kamay, anak?" Tumawa siya at agad na sumagot, "Ay, para lang sa saya, ma. Nagpa-practice ako." Tumango ako nang hindi na masyadong pinansin. Pero ngayon, ang detalye na iyon ay naging matulis na piraso sa isip ko. Nawalala ako sa aking mga iniisip nang marinig kong bumukas ang pinto. Tumakbo papasok si Matthew, tumatalbog ang backpack niya sa kanyang likod. Mahigpit niya akong niyakap, sabay sabi sa maliliit niyang boses na parang siw-siw, "Lola, pinuri ako ng guro ko ngayon kasi magaling akong gumuhit." Hinaplos ko ang ulo niya, sinubukang ngumiti pero may mabigat pa ring pakiramdam sa dibdib ko. Umupo si Matthew at inilabas ang kwaderno niya para ipakita sa akin. "Lola, tingnan mo. Kahapon tinulungan ako ni Mommy sa takdang aralin ko gamit ang kanang kamay niya at maganda ang sulat niya. Pero ngayon, gamit niya ang kaliwa at mas pangit ang lumabas." Itinuro ng batang lalaki ang 2 pahina sa kwaderno, ang isa ay may maayos na mga letra at ang isa naman ay may mga baluktot. Tiningnan ko ang sulat kamay at nanlumo ang puso ko. "Mukhang napaka-busy ng nanay mo ngayon. Marahil ay pagod siya, kaya ganoon ang pagkakasulat niya," sabi ko. Sinisikap itago ang aking pagkalito. Ngunit tumingin si Matthew sa akin nang may inosenteng mga mata. "Lola, kakaiba talaga ang nanay ko. Minsan mahigpit na mahigpit niya akong niyayakap, pero sa ibang araw, hindi niya man lang ako tinitingnan." Ang mga salita ng apo ko ay parang isa pang saksak. Yumakap ako sa kanya, sinusubukang aliwin siya, pero sa isip ko, nagsisimulang magulo ang lahat. Biglang tumunog ang kampanilya. Tumayo ako, binuksan ang pinto, at nakita ko si Mrs. Collins, ang mabait kong kapitbahay, na nakatayo roon dala ang plato na dinala sa kanya ni Araceli noong isang araw. Ngumiti siya ng kanyang karaniwang mabait na ngiti, pero may pagkamausisa sa kanyang mga mata. "Stella, napakabait ng manugang mo, pero napansin ko kahapon na ibinigay niya sa akin ang plato gamit ang kaliwang kamay at sinabi mong kanwanan siya, hindi ba? Kakaiba. O baka naman ginagamit niya pareho ang mga kamay." Pinilit kong ngumiti at sumagot, "Baka nga, Helen, gusto mo bang pumasok para sa tsaa?" Tumango siya at pumasok, pero ang sinabi niya ay parang tinik na nakatusok sa akin. Hindi lang ako ang napansin pa nga ng mga kapitbahay ang pagkakaiba. Sinerbisyuhan ko siya ng tsaa at nagkwentuhan kami tungkol sa kung ano-ano. Pero pagkaalis niya, bumagsak ako sa sopa na nakahawak ang kamay sa dibdib. Parang nanlamig ako na para bang bumabagsak ang mundo sa akin. Noong hapon ding iyon, lumabas ako sa hardin dala ang timba ng tubig. Sinusubukang hayaang mahulog ng dahan-dahan ang tubig sa mga daisy na inalagaan ko ng maraming taon. Nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang mga anino ng mga puno ay umaabot sa buong bakuran, ngunit hindi makapaghaplos ng kapayapaan ang aking kaluluwa.
Ang mga salita ni Mateo, ni Ginang Collins at ang matigas na tinig ni Ivan sa telepono ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan na parang mga batong inihagis sa isang tahimik na lawa na lumilikha ng mga alon na hindi tumitigil. Binubuhusan ko ng tubig ang mga halaman pero hindi roon ang isip ko. Tinanong ko sa sarili ko, sobra na ba akong matanda para mapansin ang mga kakaibang nangyayari sa sariling bahay ko o sinasadya ko lang bang maging bulag na gustong maniwala sa masayang pamilyang palagi kong pinangarap? Bumalik si Araceli mula sa palengke na may dalang basket na yari sa wicker. Pero ang nakapukaw ng pansin ko ay hawak niya ito gamit ang kaliwang kamay. Linaw na linaw sa akin na palaging ginagamit ni Araceli ang kanang kamay mula sa paghawak niya ng kutsilyo para maghiwa ng gulay hanggang sa pagsisuklay niya ng buhok ni Matthew. Tumayo ako roon at pinanood siyang inilapag ang basket sa mesa sa kusina at mahina kong tanong sa kanya, "Anong binili mo, Araceli?" Sinubukan kong maging natural ang boses ko pero sa loob-loob ko'y unti-unting lumalaki ang hinala. Ngumiti siya at magalang na sumagot, "Bumili ako ng kamatis, dahon ng palaman, at sariwang isda. Ma, lulutuin ko ngayong gabi ang inihaw na isdang paborito mo. Ayos ba?" Malambing pa rin ang boses niya gaya ng dati, pero hindi ko maiwasang mapansin ang mga kamay niya. Ang kaliwa? Hindi ang kanan. Tumango ako at lumingon, nagkunwaring naglilinis ng mesa, pero malakas ang kabog ng dibdib ko. Nag-i-imagine lang ba ako o sinusubukan ba akong sabihan ng mga maliliit na detalyeng ito? Sa oras ng hapunan, nagkaroon-karoon ang buong pamilya sa mesa. Pagod si Steven matapos ang mahabang araw sa trabaho, pero ngumiti pa rin siya kay Matthew at tinanong kung kumusta ang eskwela. Dahan-dahan at maingat kumain si Araceli at tumingin pa nga kay Steven para paalalahanan siya. "Mahal, sa susunod na linggo ang parent-teacher conference, kaya siguraduhing mag-day off ka." Tiningnan ko siya, hinahanap ang manugang na labis kong ikinapupuri. Pero sa isip ko, paulit-ulit na tumutunog ang boses ni Ivan. Nakaupo siya sa first class katabi ng isang lalaki. Kinagat ko ang labi, sinusubukang lunukin ang kirot, pero pakiramdam ko'y bato ang naipit sa lalamunan ko. Makalipas lamang ang 3 araw, ibang-iba na ang lahat. Natapon ni Matthew ang baso ng tubig habang kumakain at tumalsik ang tubig sa buong mantel. Agad akong kumuha ng basahan para punasan ito. Habang tumatawa, "Okay lang yan, mahal. Mas mag-ingat ka na lang." Pero si Araceli, na nakaupo sa tapat niya, ay biglang kumunot ang noo at nagsabi ng matalim ang boses, "Matthew, bakit ka ganyan kamagaw? Mag-ingat ka naman." Natigilan ako nang tingnan ko si Steven. Kumunot din ang noo niya at nagsabi ng mahina ang boses, "Araceli, aksidente lang yan. Yan lang." Lumingon siya na may kislap ng galit sa kanyang mga mata. "Palagi mo siyang pinagtatanggol at ako pa ang nagmumukhang kontrabida sa bahay." Naging mabigat ang kapaligiran sa mesa. Ibinaba ni Matthew ang ulo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Yakapin ko siya, ramdam ko ang matinding sakit. Ilang araw lang ang nakalipas, maalagaing pinaalalahanan siya ni Araceli tungkol sa paaralan, at ngayon ay para na siyang ibang tao. Umupo ako sa tabi niya, nanonood ng tahimik, sinusubukang pagdugtong-dugtongin ang mga piraso sa isip ko. Ngayon, iritable siya. Noong isang araw, napakabait niya. Ngayon, ginamit niya ang kaliwang kamay niya. Noong isang araw, ang kanan naman. Ang maliliit na pagkakaibang ito, isa-isa, ay nagtitipon sa isip ko na parang mga piraso ng palaisipan na hindi ko pa rin lubos na nakikita. Sinabihan ko ang sarili kong kailangan kong kumalma. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Araceli, nakikita ko ang isang estranghero na parabang hindi siya ang manugang na kasama ko ng napakaraming taon. Ilang araw ang lumipas, dinala ko si Matthew sa paaralan. Hinigpitan niya ang kamay ko habang naglalakad kami sa parehong lumang batubalanging kalye. Bigla, tumigil siya, tumingin sa akin at nagsabi ng malungkot na tinig, "Lola, kahapon tinuruan ako ni Mommy kung paano sumulat at napakapasensyoso niya, napakaganda ng sulat niya, pero ngayon ayaw na niyang tingnan ang takdang aralin ko. Sinabi niyang gawin ko ng mag-isa." Lumuhod ako para tignan ang kanyang malinaw na mga mata at naramdaman kong nabasag ang puso ko. "Abala lang si Mommy mo, anak.
Huwag kang malungkot, sabi ko, pero nanginginig ang boses ko. Tumango si Matthew, pero puno pa rin ng pagkadismaya ang tingin niya. Yumakap ako sa kanya, ramdam ko ang matinding kawalan ng magawa. 7 taong gulang pa lang siya. Paano niya maiintindihan ang isang bagay na hindi ko nga maintindihan? Nang gabing iyon, nag-upo kami muli para sa hapunan. Biglang kinuha ni Araceli ang isang maliit na notebook mula sa bag niya at nagsimulang magsulat gamit ang kaliwa niyang kamay. Si Steven, na kumukuha ng pagkain para sa sarili, ay biglang natawa. Uy, simula kailan ka nagsusulat gamit ang kaliwa mong kamay? Kakaiba ka naman. Natigil si Araceli nang bigla, may pilit ng ngiti sa labi. Nag-e-eksperimento lang, mahal. Mabilis niyang itinago ang notebook sa bag niya, pero napansin ko ang kislap ng pagkabahala sa mga mata niya. Tumango si Steven at wala nang ibang sinabi, pero alam kong napansin din niya ang kakaiba. Nanatili akong nakaupo doon, nakahawak sa kutsara, pilit na hindi magpakita ng pagdududa, pero sa loob ko ay unti-unting lumalaki ang pag-aalinlangan na parang dahan-dahang nag-aalab na apoy. Isang umaga, kumuha ako ng isang bakanting garapon ng pampalasa at tinawid ko ang dati ng batong-bato na eskinita papunta sa bahay ni Mrs. Collins. Hiram yon ni Araceli, ilang linggo na ang nakalipas, sabi niya para gawin ang chili na sobrang gusto niya. Kumatok ako sa pinto at binuksan ito ni Mrs. Collins na may karaniwan niyang mabait na ngiti. Stella, pasok ka. Magkape muna tayo, sabi niya. Hawak pa rin ang basahan. Ibinigay ko sa kanya ang garapon, iniisip ko nang magpasalamat at umalis na. Pero hinila niya ako para umupo sa isang upuang kahoy sa kusina niya. Mainit ang pakiramdam, amoy ng inihaw na kape, pero hindi ako makapag-relax. Tumingin sa akin si Mrs. Collins nang may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at pinababa ang boses. Stella, huwag kang magalit sa sasabihin ko. Nagbago ba ang personalidad ng manugang mo? Noong isang araw, binati niya ako ng masigla at tinatanong pa nga ang tungkol sa mga anak ko. Pero kahapon, dumaan siya rito. Kinatawan ko siya at hindi man lang niya ako pinansin na para bang hindi niya ako kilala. Ang mga salita ni Mrs. Collins ay isa na namang bato sa nag-aalborong lawa ng aking puso. Pinilit kong ngumiti at sumagot, mukhang nagmamadali lang siya, Helen. Alam mo naman kung ano ang mga kabataan ngayon. Pero sa loob-loob ko, magulo ang lahat. Alam kong hindi basta-basta nagsasalita si Mrs. Collins. Siya ay isang napakasensitibong tao na laging napapansin ang mga detalye. Kung napansin pa nga niya kung gaano kakakaiba si Araceli, hindi na basta-basta haka-haka ang mga pinaghihinalaan ko. Nanatili pa ako ng kaunti, humigop ng kape na malamig na at nagpaalam. Mabigat ang puso ko. Habang pauwi, dumaan ako sa panaderya ni Ginoong Johnson kung saan palagi akong bumibili ng sweetbread para kay Matthew. Nasa counter si Ginoong Johnson at nang makita niya ako, ngumiti siya. Jang Brooks, ano ang kukunin ko para sa maliit na kampeon ngayon? Humiling ako ng ilang pastry at bigla niyang tanong, ikaw ang nanay ni Steven, hindi ba? Pumasok ang asawa niya noong isang araw. Ang bait naman, sinabi pa nga niya sa akin kung gaano kasarap ang tinapay ko. Pero ngayong umaga, bumalik siya na nakasimangot. Binili niya ang tinapay at hindi man lang nagpasalamat. Umalis na lang siya. Napatigil ako, nakakapit ng mahigpit sa hawakan ng bag ko. Pagod lang siguro siya, Joe. Ang sagot ko, nanginginig ang boses. Mabilis akong nagpasalamat sa kanya at umalis. Ang mga salita ni Mr. Johnson ay parang isa pang kutsilyo na lalo pang nagbutas sa mga pagdududang lumalaki sa loob ko. Pag-uwi ko, naghanda ako ng tsaa at naupo sa beranda. Banayad na bumubuga ang hangin, dala ang bango ng mga daisy mula sa hardin. Tumingin ako sa kalsadang papunta sa palengke kung saan palaging naglalakad si Araceli. Bigla, nakita ko siyang bumabalik, bitbit ang kanyang bag ng pamilihan, pero batiin niya ako ng tuyot ang boses, magandang hapon ma. Walang ngiti, walang kasiyahan tulad kahapon nang ipagmamalaki niya na nakakuha siya ng magandang presyo sa silantro. Tumango ako at sumagot sa mahinang boses, nandito ka na pala. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang pagmasdan siyang mabuti. Ang blusang suot niya ngayon ay navy blue, iba sa puting blusa na suot niya nang umalis siya. Sinubukan kong itanong sa kanya nang mahinahon, bakit ka nagpalit ng blusa? Tumigil si Araceli ng saglit at agad na sumagot,
Nadumihan kasi at kailangan kong magpalit. Ngumiti siya ng bahagya at nagmadaling pumasok sa kusina. Nanatili ako roon na may hawak na tasa ng tsaa na parang may bato na nagpapiga sa dibdib ko. Ang mga salita ni Mrs. Collins tungkol kay Mr. Johnson at ang paraan ng pagsagot sa akin ni Araceli. Pinilit akong tigilan ang pagwawalang bahala sa mga bagay-bagay. Noong gabing iyon, magkakasama kaming lahat sa hapunan. Ikinukwento ni Matthew ang tungkol sa paaralan gamit ang masiglang boses niya, ngunit napansin kong tumango na lang si Araceli nang hindi sumasagot, hindi tulad ng dati. Nang tanungin ni Steven, "Tapos ka na kumain para malinis na ng nanay mo ang mga plato?" Biglang humarap sa akin si Matthew at inosenteng nagsabi, "Lola, hindi ako kinanta ng mama ko para matulog. Pero kahapon kinanta niya yung kantang Quito Lindo, yung lagi mong kinakanta sa akin at ang ganda ng tunog." Tinitigan ko si Araceli na kumukuha ng pagkain para sa sarili ng walang reaksyon. Pero ang mga salita ni Matthew ay parang karayom sa puso ko. Ang lulabi na iyon, ang Silito Lindo na iyon na inaawit ko noon kay Steven at Yvonne, kami lang ni Araceli ang nakakaalam dito sa bahay. Kaya bakit niya iyon inawit kahapon at hindi ngayon? Bakit siya nagbago ng ganoon kabilis? Tumayo ako para punasan ang mga pinggan pero hindi na ako nakatutok. Naalala ko ang mga beses na aalis si Aray ng bahay na sasabihin niyang pupunta siya sa kaibigan pero babalik siyang may kakaibang tingin. Isang araw nagdala siya ng isang buke ng sariwang bulaklak, sinasabing ibinigay iyon sa kanya ng isang kaibigan. Ngunit isang araw naman ay nagalit siya nang tanungin ko siya, "Saan ka nagpunta ngayon para nakauwi ka ng ganoon kalate?" Dati inakala kong hindi mahalaga ang mga ito, pero ngayon para silang mga piraso ng isang mas malaking lihim. Ayokong maniwala na may tinatago si Araceli sa akin, pero bawat salita, bawat kilos niya ay nagpapalabo ng aking paniniwala. Noong gabing iyon, matapos kong linisin ang kusina, umupo ako sa mesa sa kainan at kinuha ko ang isang lumang kwaderno mula sa isang drawer. Nanginginig ang kamay ko habang sinusulat ko ang unang linya. 300 p.m. Umalis si Araceli papuntang palengke, babalik ng 6:01 p.m. nakasuot ng asul na blusa. Iritable ang ugali. Hindi ko alam ang ginagawa ko, pero alam kong hindi ko na kayang magkunwari na walang nangyayari. Patuloy akong nagsulat. Kahapon, mahinahon niyang kinanta si Matthew para makatulog. Ngayon, malamig siya, hindi siya kumanta. Bawat salita ay mabigat na palo na para bang inilililok ko ang aking mga hinala sa katotohanan. Ang aking lumang kwaderno ay puno na ngayon ng mga tala tungkol kay Araceli. Bawat linya ay piraso ng aking pag-aalinlangan na para bang pinipinta ko ang isang larawang hindi ko nangahas na tingnan. Naupo ako sa kusina, tinitigan ang kwaderno ng mabigat ang loob. Hindi ko na kayang itago sa sarili ko ang lahat ng mga kaisipang ito. Para silang alon na tumataas at bumababa, iniiwan akong mag-isa sa aking kalituhan. Kailangan kong kausapin ang isang taong makakaintindi sa akin, na hindi ako huhusgahan, na hindi basta-basta magkukunwaring nakakaalam. Agad kong naisip si Carol, ang matalik kong kaibigan. Nakasama ko na mula pa noong bata kami, noong dati kaming nauupo at nagbuburda sa ilalim ng puno at nagsasalaysayan ng aming mga buhay sa isa't isa. Kinuha ko ang telepono, nanginginig ang boses ko. "Carol, libre ka ba ngayong hapon? Magkape tayo sa kapehan sa kanto, kailangan kong magkwento." Agad namang pumayag si Carol, mainit pa rin ang boses niya. "Stella, alam kong may problema. Hintayin mo ako." Papunta na ako. Medyo naging gaan ako ng loob, pero mabigat pa rin ako sa pag-aalala. Isinuot ko ang lumang shawl ko at umalis ng bahay papunta sa maliit na coffee shop sa kanto kung saan namin ni Carol ibinahagi ang napakaraming tuwa at lungkot. Ganoon pa rin ang lugar, may mga mesa nitong gawa sa madilim na kahoy at ang masarap na amoy ng bagong giling na kape. Pinili ko ang isang mesa sa sulok na mahina ang ilaw para walang makarinig sa aming pag-uusap. Naupo ako roon na nakayakap sa mainit na tasa ng kape, ngunit malamig ang aking kaluluwa. Nagtanong ako sa sarili kung paano ko sasabihin sa kanya ang lahat ng mga hinalang ito.
Paano ko matatapangang aminin na pinagdudahan ko ang sariling manugang? Dumating si Carol na nakasuot ng manipis na sweater at may dalang bag ng sariwang gulay. Umupo siya at tinitigan ako ng diretso sa mata ng matalim pero mapagmahal na tingin. Stella, sa pagtitig ko lang sa mukha mo, alam kong may malaking problema. Sige na, ilabas mo na. Ano ba ang ikinababahala mo? Huminga ako ng malalim, pinipilit na huwag panghinaan ang boses, pero ang bawat salita ay naipit sa aking lalamunan. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng pinaikli. Tawag ni Ivan mula sa paliparan, pasaporte ni Araceli, ang babaeng kamukha niya sa eroplano at lahat ng maliliit na detalye na sinulat ko mula sa paraan ng paghawak niya ng lapis hanggang sa pagbabago ng kanyang mood mula araw hanggang gabi. Kinuha ko ang notebook mula sa bag ko at inabot ko sa kanya. Tingnan mo, sinulat ko rito lahat. Hindi ko alam kung ini-imagine ko lang ba, pero hindi na ako pwedeng maging tanga. Binuklat ni Carol ang mga pahina habang nakakunot ang noo. Dahan-dahan niyang binasa ang nanginginig kong sulat kamay. Napansin mo na lahat, Stella, sabi niya ng seryoso. Sa tuwing aalis siya at babalik, para siyang ibang tao. Ano sa palagay mo ito? Umiling ako, nakahawak ng mahigpit sa tasa ng kape. Hindi ko alam, Carol. Ang alam ko lang, natatakot ako. Natatakot na may tinatago si Araeli, natatakot na baka magkawatak-watak ang pamilya namin kung sisiyasatin ko pa ito ng mas malalim. Pero hindi ako makapigil. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Para kay Steven, para kay Matthew. Inilapag ni Carol ang tasa niya sa mesa at tiningnan ako ng may determinasyon. Hindi mo basta-basta mailoloko ang isang babae, Stella. Ano ang sinasabi ng kutob mo? Sigurado akong may pinagtataguan dito. Kailangan mong alamin ng lubusan ito. Nag-atubili ako at ang boses ko ay naging bulong. Pero paano kung nagkakamali ako sa paghusga sa kanya? Paano kung masaktan ko si Steven? Pinutol ako ni Carol ng mariin. Maniwala ka sa kutob mo. Kung hindi mo malalaman ang katotohanan, mamumuhay ka ng may pag-aalinlangan at hindi mo mapoprotektahan sina Matthew at Steven. Nang sandaling iyon, pumasok sa kapihan si Mrs. Jenkins, ang babaeng nagbebenta ng gulay sa palengke na kakilala ko. Nakilala niya ako at ngumiti. Mrs. Brooks, ang swerte nga naman. Noong nakaraang linggo, nakita ko ang manugang mo sa palengke. Napakabait niya. Bumili pa nga siya ng ekstrang bungkos ng kulantro para lutuin. Pero ngayong umaga, dumaan siya muli na seryoso ang muka. Hindi man lang siya bumati. Bumili siya ng gulay niya at umalis. May problema ba sa manugang mo? Pinilit kong ngumiti at sumagot, mabigat siguro sa kanya, Marie. Pero sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay nalulunod ako. Isa na namang taong napansin kung gaano kakaiba si Aray. Pinasalamatan ko si Mrs. Jenkins, pinanood siyang umalis at bumalik ako kay Carol. Nakita ni Carol ang panic sa mga mata ko. Hinawakan ni Carol ang kamay ko at naging malambot ang boses niya. Tingnan mo, Stella, hindi lang ikaw ang napapansin. Napapansin pa nga ng mga kapitbahay. Huwag ka nang magsinungaling sa sarili mo. Ipagpatuloy mo lang ang pagsusulat ng lahat at kung kailangan, kakailanganin mong sundan siya. Hindi para saktan siya, kundi para protektahan ang pamilya mo. Tumango ako pero nanlumo ang puso ko. Alam kong tama si Carol, pero ang ideya na sundan ang manugang ko ay nagparamdam sa akin na parang tinataksilan ko ang aking pamilya. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pag-aalaga sa bahay na ito, at ngayon, kailangan kong gawin ang isang bagay na hindi ko inakala. Imbestigahan ang isa sa sarili kong kamag-anak. Noong hapon ding iyon, umuwi ako. Magulo pa rin ang isip ko. Umalis si Araceli ng bahay, dala ang kanyang kilalang pulang basket. Ma, pupunta lang ako sa palengke sandali, ani niya ng malumanay. Tumango ako, ngunit nang mawala siya sa likod ng tarangkahan, binuksan ko ang aking talaan at isinulat 3:00 p.m. Umalis si Araceli papuntang palengke, dala ang pulang basket. Normal ang kilos. Nanatili ako roon, nakatitig sa orasan, binibilang ang bawat minuto. Pagsapit ng 6:00, bumalik si Araceli, ngunit ang basket na hawak niya ay asul na. Nagulat ako at tinanong ko siya, "Pinalitan mo ba ng basket?" Ngumiti siya at agad na sumagot, "Oo, nasira yung isa at pinahiram ako ng kaibigan nito."
Tumango ako, ngunit nanginginig ang mga kamay ko habang dinadagdag ko sa kwaderno. Bumalik 6:00 ng gabi, may dalang asul na basket, medyo nagmamadali ang boses. Tumitambong na ang mga tala ko. Bawat linya ay isang hakbang na mas malapit sa katotohanan, ngunit isa ring hakbang na lumalayo sa imahe ng matandang ina na tanging alam ay magmahal at magtiwala. Noong katapusan ng linggo, maaga nang umalis si Steven para mag-overtime at nasa isang aktibidad sa paaralan si Matthew, kaya tahimik ang bahay, kami na lang ni Aray. Nililinis ko ang mesa sa sala kainan, sinusubukang panatilihing abala ang sarili para labanan ang mga pagdududang kumakain sa akin. Ngunit biglang bumaba si Araceli mula sa kanyang silid na nakasuot ng mapusyaw na dilaw na bestidang may bulaklak na kasing sariwa ng itsura niya noong unang mga araw ng kanyang kasal. "Ma, pupunta lang ako sa palengke sandali!" Ani niya sa malambing na tinig. Kinuha niya ang karaniwan niyang basket na yari sa wicker at umalis. Tumango ako, nakangiti, ngunit sa loob-loob ko'y may boses na mariing nagsasabi, "Sundan mo siya, Stella. Hanapin mo ang katotohanan." Hindi ko na pinag-isipan pa. Kinuha ko ang lumang shawl ko, isinapaw ko sa ulo para bahagyang takpan ang mukha, at tahimik akong lumabas ng bahay, iniiwan ang ligtas na distansya sa likod ni Araeli. Mainit ang araw, pinapawisan ang likod ko, pero hindi ko pinansin. Gusto ko lang malaman kung saan talaga siya pupunta, kung ano ang ginagawa niya. Mabilis na naglakad si Araceli sa batong-bato kalsada na patungo sa palengke. Ngunit bigla, sa halip na lumiko sa kanan gaya ng dati, lumiko siya pakaliwa papunta sa isang eskinita sa likod ng isang karaniwang pamayanan ng mga manggagawa. Luma ang mga bahay, magkakasiksikan, may mga kulay guhit na pintura at kalawangin na bubong na lata. Bumagal ako, kumakabog ang dibdib, sinubukang magtago sa likod ng ilang bisikleta na nakaparada sa bangketa. Hindi lumingon si Araceli, nagpatuloy siya sa paglalakad. Pumasok siya sa isang mas makitid pang eskinita kung saan halos hindi nakakarating ang sinag ng araw. Nagtago ako sa likod ng isang mekaniko kung saan isang lalaki ang nakatutok sa pagpapatibay ng mga nut. Nakita kong huminto si Araceli sa harap ng isang lumang pintong kahoy, kumatok ng mahina, at pagkatapos ay pumasok at naglaho. Nakatayo ako roon, nangihina ang paghinga, at umiikot ang ulo. Anong ginagawa ng manugang ko roon? Hindi ito ang palengke o alinman sa mga bahay ng kaibigan na nabanggit niya. Gusto kong lumapit, kumatok sa pinto, at tanungin siya ng direkta, pero parang nakatuhod sa lupa ang mga paa ko. Natatakot ako sa katotohanan, natatakot na baka sirain ng aking malalaman ang lahat. Sa huli, lumingon ako at umuwi, puno ng mga tanong na tila mas mabigat ang bawat hakbang. Halos hindi ko pa nahihila nang buo ang tarangkahan nang ako'y tumigil ng bigla. Nakatayo si Araceli sa kusina, naghihiwa ng gulay na nakasuot ng puting blusa, ibang-iba sa floral na bestida na iniwan niya. Nakakunot ang kanyang noo at tinitigan niya ako ng malamig at matalim na tingin. "Saan ka nagpunta, Ma? Bakit ngayon ka lang bumalik?" Nanatili akong nakatayo, tuyong-tuyo ang bibig, hindi makapagsalita. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita ko siyang pumasok sa eskinitang iyon na nakasuot ng dilaw na bestida. Paano siya nakabalik ng ganoon kabilis? At itong blusa na ito? Namilipit ako sa takot. Lumabas lang ako para maglakad-lakad, yan lang. Tumango si Araceli nang hindi na nagsalita pa, pero ang titig niya ay nagpatindig ng balahibo sa akin. Umakyat ako sa silid ko, na nagkunwaring may hinahanap, pero sa totoo lang ay para makatakas sa titig na iyon, para pakalmahin ang puso kong sobrang kabog sa dibdib. Nang gabing iyon, nakaupo ako at nag-aagnaw nang biglang tumakbo si Matthew sa silid ko. Namumula ang mga pisngi dahil sa paglalaro sa bakuran. Yumakap siya sa mga hita ko, umiiyak ng husto. "Lola, sinigawan ako ni Nanay dahil lang nahulog ang lapis ko. Hindi tulad kahapon. Kahapon, mabait siya, niyakap pa nga niya ako." Kinuha ko si Matthew sa bisig ko, hinaplos ko ang ulo niya, pero sa loob-loob ko pakiramdam ko ay nasusunog ako. "Pagod lang si Nanay mo, anak. Huwag kang malungkot," sabi ko, pero nanginginig ang boses ko. Itinago ni Matthew ang mukha niya sa balikat ko at bumulong, "Lola, gusto ko yung Nanay kahapon." Mas lalo ko siyang niyakap, maluha-luha.
Ang mga salita ng apo ko ay parang kutsilyo, lalo pang inukit ang aking mga hinala. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama na nakabukas ang mga mata, nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko ang mga imahen. Si Araceli na nakasuot ng bestidang may bulaklak na pumasok sa eskinita. Si Araceli na nakasuot ng puting blusa na nakatayo sa kusina. At ang boses ni Ivan. Kasama ko siya sa eroplano. Hinugot ko ang kwaderno mula sa drawer at sumulat ako ng isang pangungusap. Hindi ko nga pinangahasang paniwalaan ang sarili ko. Baka hindi iisa ang tao. Ang pangungusap na iyon ay parang sumpa at naginginig ako. Kinabukasan ng umaga, nagpasya akong bumalik sa eskinita na iyon. Hindi ko na matiis ang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang litrato ng pamilya na nakasabit sa sala, yung kung saan nakangiting maliwanag si Araceli sa tabi ni na Steven at Matthew. Mahigpit ko itong hinawakan at umalis ng bahay, determinado ngunit natatakot. Gabi-gabi, ganoon pa rin ang eskinita, tahimik at malungkot. Tumigil ako sa tabi ng isang tindahan ng mais kung saan isang babaeng nasa gitnang edad ang nagpapawala ng uling. Ipinakita ko sa kanya ang larawan at tinanong, "Pasensya na po, nakita niyo ba ang dalagang ito rito?" Masusing tiningnan ng babae ang larawan at saka tumuro, "Oh, oo, syempre. Madalas siyang pumapasok at lumalabas sa bahay na numero 14, yung isa roon." Pinasalamatan ko siya, kumakabog ang puso ko sa lalamunan at diretso akong naglakad papunta sa bahay na iyon. Lumitaw sa harap ko ang bahay na numero 14 na may mantsadong pader, isang kahoy na pinto na nangungupas, at isang paso na may malanta na daisy sa frame ng bintana. Nakatayo ako roon, nanginginig ang mga kamay, na para bang ang buong mundo ay humihinto rin sa paghinga kasama ako. Kumatok ako sa pinto, at bawat pagkatok ay parang martilyo sa dibdib ko. Binuksan ang pinto, at natulala ako. Sa harap ko ay isang babaeng kamukha ni Araceli, mula sa mukha, katawan, hanggang sa mahaba niyang itim na buhok. Ang tanging pagkakaiba ay ang takot sa kanyang mukha at ang nanginginig niyang mga kamay habang hawak ang isang basahan. Napatitit ako, nanginginig ang boses. Araceli. Nagatubili ang dalaga, mahigpit na hinawakan ang basahan at sinubukang isara ng mariin ang pinto. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig na isa pang boses mula sa loob. Isang malumanay, ngunit matigas na boses. "Isidora, huwag ka nang magtago. Alam mo namang mali rin ito." Tumingin ako pataas at nakita kong lumabas mula sa isang sulok ng silid ang isang babae, nakatayo sa likod mismo ng babaeng kamukha ni Araceli. Payat siya, nakabun ang buhok, at may matalino ngunit mabait na itsura. Tumingin siya sa akin at bahagyang ngumiti. "Ako si Lucy Miller, kakwarto ni Isidora, Mrs. Brooks. Pumasok ka na, panahon na para malaman mo ang katotohanan." Huminga ako ng malalim, pinipilit na huwag nang manginig ang mga binti ko at pumasok sa munting bahay na may bubong na lata. Mantsado ang mga pader, bitak ang konkretong sahig at may bahagyang amoy ng panlinis sa hangin. Sa isang sulok, may matandang lalaki na mahina ang pag-ubo, nakahiga sa isang lumang kutsyon na natatakpan ng punit-punit na kumot. Pakiramdam ko ay pinipisil ako ng lugar, ngunit naglakad pa rin ako at naupo sa upuang kahoy na itinuro ni Lucy. Ibinaba ng babaeng kamukha ni Araceli ang muka at ang boses niya ay halos pabulong. "Pasensya na, hindi ako si Araceli, ako si Isidora." Tiningnan ko siya, magulo ang isip ko, hindi makapagsalita. Isidora. Kakaiba ang pangalan, pero ang mukha ay masyadong pamilyar. Pinagdikit ko ang aking mga kamay, pinipilit na maging matatag ang boses. "Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ka kamukha ng manugang ko at kung bakit ka lumilitaw sa bahay ko." Tumingin si Isidora pataas, puno ng konsensya ang mga mata, pero hindi siya agad sumagot. Sa halip, umupo si Lucy sa tabi niya, nagpakarga ng baso ng tubig mula sa isang lumang plastik na timba at nagsimulang magsalita. "Si Isidora ay napakahirap, Mrs. Brooks," sabi ni Lucy sa kalmado at malinaw na tinig. Ang kanyang mga nag-ampon na magulang ay may sakit ng malala, lalo na ang ginoong nakahiga roon. Ilang taon na ang nakalipas, nagkita si Isidora at si Araceli nang hindi sinasadya sa palengke.
Magkamukha silang husto at sinamantala iyon ni Araceli. Iminungkahi niya na magkunwari si Isidora bilang siya, napalitan niya siya ng ilang oras tuwing kailangan niya. Ayaw ni Isidora, pero binayaran siya ng malaki ni Araceli at kailangan ng pamilya niya ng pera para sa gamot. Tiningnan ko si Isidora at nakita kong nakayuko ang ulo niya. Mahigpit na nakahawak sa basahan hanggang pumuti ang mga knuckles niya. Palitan siya para saan? Pinilit kong malaman, puno ng hindi ka panipaniwala ang boses ko. Bakit nga ba kakailanganin ni Araceli ng taong magpapanggap bilang siya? Tumango si Isidora, nanginginig ang boses. Hindi ko alam ang lahat, ma'am. Sinasabi lang niya sa akin, manatili ka lang sa bahay ng ilang oras, gumawa ng ilang bagay tulad ng pagpunta sa palengke, alagaan ang batang lalaki, at pagkatapos ay binibigyan niya ako ng pera, maraming pera, sapat para bilhan ng gamot ang mga magulang ko. Hindi ko na nangahas pang magtanong ng iba pa. Ibinaba niya ang ulo at nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Tiningnan ko siya at nanikip ang aking dibdib. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang bawat kakaibang detalye mula sa nakalipas na ilang buwan. Ang pagpapalit-palit ng kamay sa pagsusulat, ang personalidad na minsan ay mabait at minsan ay masungit, ang tinig na minsan ay malambing at minsan ay malamig. Lahat ay nagkasya na ngayon, parang mga huling piraso ng palaisipan na ayaw kong tingnan. Nagpatuloy si Lucy nang may mas matalas na tingin. Hindi ko alam kung makakatulong ito, pero minsan nakita ko si Araceli kasama ang isang napakaguwapong lalaki. Ang pangalan niya ay Charles Thompson. Narinig ko ang pangalan nang nag-uusap sila sa isang coffee shop. Napakamalambing nilang tinatawag ang isa't isa na honey. Sa sandaling iyon, si Isidora ay naghihintay sa labas ng kotse, hindi maintindihan ang anumang nangyayari. Ang pangalang Charles Thompson ay parang kutsilyo sa puso ko. Naalala ko ang sinabi ni Ivan. Nakaupo siya sa first class sa tabi ng isang mayamang lalaki. Parang umiikot sa akin ang maliit na silid. Sinubukan kong manatiling kalmado pero nanginginig ng husto ang mga kamay ko kaya natapakan ko ang baso ng tubig. Nagmadali si Lucy na punasan ito pero umiling na lang ako. Nauulanan ako ng luha. Siya si Araceli ay niloloko ang pamilya ko. Bumagsak si Isidora, nauulanan ng iyak ang boses niya. Pasensya na po, ma'am. Ayaw kong saktan ang sino man. Gusto ko lang iligtas ang mga magulang ko. Tinitigan ko ang dalagang ito na may mukhang kaparehong-kapareho ni Araceli, ngunit may tingin na puno ng sakit at pagsisisi. Gusto kong magalit. Gusto kong sumigaw. Pero nang makita ko si Isidora, awa lang ang naramdaman ko. Hindi siya ang utak sa likod ng lahat. Isa lang siyang piyesa sa laro ni Araceli. Nagsisira ang lahat sa harap ng aking mga mata. Tumayo ako, pinilit kong maging matatag ang aking boses. Isidora, alam mo ba kung nasaan si Araceli? Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya kapag pinapagawa niya sa'yo na magkunwaring siya ka? Tumango si Isidora, patuloy pa ring umiiyak. Hindi ko alam, ma'am. Sinasabi lang niya na gawin ko ang gusto niya at babayaran niya ako. Hindi ko na nangahas pang magtanong. Inilagay ni Lucy ang kamay sa balikat ni Isidora para aliwin siya at saka ako tiningnan. Ginang Brooks, alam kong napakasakit nito para sa inyo, pero biktima rin si Isidora. Wala siyang ibang pagpipilian. Lumlingon ako sa payak na bahay, naririnig ko ang mahina niyang tinig mula sa kutsyon. Nauunawaan ko ang pagkadismaya ni Isidora, pero hindi nito binura ang pakiramdam ng pagtataksil na naramdaman ko. Piniga ko ang aking mga kamao, pinipilit pigilan ang mga luha. Hindi kita sinisisi, Isidora, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong protektahan ang aking anak na lalaki at ang aking apo. Tumayo ako na pakiramdam ko ay guguho ang mundo sa akin. Salamat, Lucy, sa pagsasabi sa akin ng katotohanan. Babalik ako. Lumabas ako ng bahay at nabulag ako ng matinding sikat ng araw sa labas pero malamig ang aking puso. Kinabukasan ng umaga, bumalik ako sa maliit na eskinita kung saan ang mga pader na mantsado at ang nagkikiskis na kahoy na pinto ay naging obsesyon sa isip ko. Mainit pa rin ang araw pero naramdaman kong malamig sa loob na para bang bitbit ko ang malamig na hangin ng mga hindi nalutas na pagdududa.
Kumatok ako sa pinto ng bilang Fortune. Hawak ko ang litrato ng pamilya na para bang ito ay isang amulet na magbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Sa pagkakataong ito, hindi na mukhang natatakot si Isidora. Binuksan niya ang pinto nang may hiya pa rin ngunit mas kalmado ang mukha at inimbitahan akong pumasok. Ginang Brooks, inaasahan ko na kayo. Pakipasok po. Maliit pa rin ang bahay na may amoy ng panlinis at mahihinang pag-ubo ng lalaki sa kutsyon. Umupo ako sa lumang upuang kahoy at tiningnan si Isidora. Nakasuot siya ng simpleng blusa, ang buhok niya ay nakabukol ng maluwag. Mukhang pagod siya pero hindi na natatakot. Huminga ako ng malalim at bumulong, Isidora, gusto kong makilala ang nanay mong nag-ampon sa iyo. Kailangan kong mas maintindihan ang lahat ng ito. Tumango si Isidora at dinala ako sa isang sulok ng silid kung saan nakahiga sa kama ang isang payat na babae na purong puti ang buhok, nakatitig ang malabong mga mata sa kisame. Siya si Mrs. Jones, ang nanay na nag-ampon kay Isidora. Hinaplos ko ang mahina niyang kamay at ipinakilala ang sarili. Ako si Stella Brooks, nanay ni Steven, asawa ni Araceli. Tinitigan ako ni Mrs. Jones, nahihirapang huminga at nagsalita sa mahinang tinig. Hindi kami mag-ina ni Isidora sa dugo. Siya ay batang inampun ko nang siya ay bagong silang pa lamang. Ang mga salita niya ay parang martilyong tumama sa ulo ko. Nanlamig ako, bumibilis ang tibok ng puso ko, ngunit sinikap kong maging kalmado ang boses ko. Sana'y ikwento mo sa akin kung paano ito nangyari. Ubo muna ang ginang at dahan-dahan niyang sinimulang ikwento sa akin ang isang bagay na hindi ko inasahan. Maraming taon na ang nakalipas, nurse ako sa isang ospital sa isang maliit na bayan, simula niya nanginginig ang boses. May isang napakaimbis na pamilya na nagkaroon ng kambal. Sobrang imbis nila kaya hindi nila kayang alagaan silang dalawa. Umiyak ang ina. Sinabi niyang isa lang ang kaya niyang alagaan, ang isa naman ay iiwan nila. Nabiyak ang puso ko. Hindi ko sila pinayagang iwanan ang batang iyon, kaya inampun ko siya. Iyon si Isidora. Tumigil siya para sa mahabang pag-ubo at pagkatapos ay tiningnan si Isidora ng may labis na pagmamahal. Pinalaki ko siya na parang anak ko, pero alam kong palagi niyang gustong hanapin ang tunay niyang mga magulang. Wala akong maibibigay sa kanya maliban sa pagmamahal ko at ang bahay na ito. Nakaupo ako roon na nakahawak sa gilid ng upuan, umiikot ang ulo ko. Alam mo ba kung sino ang tunay na magulang ni Isidora? Tanong ko, nanginginig ang boses. Umiling si Mrs. Jones. Ang alam ko lang ay mahirap silang pamilya mula sa isang bayan malapit dito. Hindi ako masyadong nagtanong, gusto ko lang mailigtas ang bata. Tiningnan ko si Isidora at nakita kong nakayuko ang ulo, patuloy ang pag-agos ng luha. Mrs. Brooks, wala akong alam tungkol sa tunay kong mga magulang, sabi niya, nang hihikbi ang boses. Ngunit nang makilala ko si Araceli, naisip kong baka may alam siya. Sobrang kamukha niya ako, pero hindi niya kailanman sinabi sa akin ang tungkol doon. Nauubusan ako ng hininga. Hiningi ko kay Mrs. Jones na ipakita sa akin ang kanyang mga lumang papeles, umaasang makakahanap ng pahiwatig. Tinuro niya ang isang lumang kahoy na aparador. Kinuha ni Isidora ang isang dilaw na sobre at ibinigay ito sa akin. Sa loob nito ay may kopya ng ilang papeles ng ospital na may petsa ng kapanganakan ni Isidora. Mabilis ko itong binasa at pakiramdam ko'y tumigil ang puso ko. Ang petsa ng kapanganakan ni Isidora ay eksaktong kapareho ng kay Araceli. Iyon ang nakita ko sa kanyang mga papeles nang ikinasal siya kay Steven. Mahigpit kong hinawakan ang mga dokumento nang nanginginig ang mga kamay at tumingin ako kay Isidora. Ikaw at si Araceli ay pwede kayong kambal na magkapatid, ang sabi ko, nanghihina ang boses. Sumigok si Isidora, umiiyak, tinakpan ang muka. Kaya si Aray ay kapatid ko pala. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Bakit niya pinagawa sa akin ang lahat ng iyon? Tinitigan ko siya, durog ang puso ko. Naalala ko ang mga araw na pumupunta si Araceli sa bahay ko, na napakaganda at tiwala sa sarili, na para bang ipinanganak siya para maging perpektong asawa at ina. Mahal ko siya. Naniwala ako na bibigyan niya si Steven ng kaligayahan.
Pero ngayon alam ko na hindi lang niya niloko ang pamilya ko, kundi sinamantala rin niya ang sariling kapatid, ginamit siya bilang kahalili para itago ang mga lihim na hindi ko man lang naisip na iisipin. Tumayo ako, inilagay ko ang kamay ko sa balikat ni Isidora at ang boses ko, bagaman matatag, ay hindi maitago ang sakit. Isidora, simula ngayon hindi ko nahahayaang may samantalahin ka pa. Tutulungan ko ang mga magulang mo sa karamdaman nila, pero bilang kapalit, kailangan kang makipagtulungan sa akin. Kailangan kong ilantad ang katotohanan ito para kay Steven, para kay Matthew. Tumango si Isidora na patuloy pa ring umiiyak. Tutulungan kita. Ayaw ko nang mabuhay sa kasinungalingang ito. Tinitigan ko siya at nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang sinag ng pag-asa sa gitna ng bagyo. Umalis ako ng bahay at naglakad sa eskinita, magulo ang aking kaluluwa. Dumaan ako sa masiglang palengke kung saan namimili at nag-uusisa ang mga tao, ngunit sa isip ko, ang mga salita ni Mrs. Jones ay umalingaw-ngaw na parang kampana. 2 kambal, ang isa ay pinabayaan, ang isa naman ay pinalaki, at ngayon ay nagkahiwalay na ang kanilang mga kapalaran sa loob ng aking pamilya. Umuwi ako, magulo ang aking kaluluwa, parang bukid pagkatapos ng bagyo. Ang katotohanan tungkol kina Araeli at Isidora, ang lihim ng kambal, ay parang batong sumasakal sa aking dibdib. Nasa sangangdaan ako kung saan hindi ako handang harapin ang aking manugang, ang babaeng linoko sa amin at ibunyag ang katotohanan kina Steven at Matthew. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Ivan. Matatag ang boses ko kahit nanginginig ang puso ko. Ivan, kailangan kang umuwi bukas ng gabi. May ilang bagay akong kailangan linawin sa iyo. Nagulat si Ivan. Naririnig ko ang pag-aalala sa boses niya. Nanay, may nangyaring seryoso? Direkta kong sabi, pumunta ka na lang anak, kailangan kita. At kung maaari, dalhin mo rin ang electronic passport ni Araeli. Hindi na siya nagtanong pa. Sabi lang niya, opo nanay, darating ako. Binaba ko ang telepono at naupo na para bang bumabagsak sa akin ang buong mundo. Alam kong ang bukas ng gabi ay hindi malilimutan ng sinuman sa pamilyang ito. Kinabukasan, maaga akong nagising at naghanda ng malaking hapunan para sa pamilya. Naglatag ako ng puting mantel sa mesa at nagpailaw ng ilang kandila. Niluto ko ang chili na gustong-gusto ni Steven at ang inihaw na isda na palaging hinihiling ni Matthew. Gusto kong maging espesyal ang hapunan na ito, hindi para magdiwang, kundi para markahan ang bago at pagkatapos. Nasa kusina ako, naghihiwa ng gulay, pero ang isip ko ay nasa madilim na eskinita at sa mga salita ni Isidora. Sinabi ko sa sarili kong, kailangan kong maging matatag para kay Steven, para kay Matthew. Pero bawat paghiwa ng kutsilyo ay pakiramdam ko'y parang tinatadtad ang puso ko. Pag-uwi ni Steven, nagsisimula ng dumilim, pagod mula sa trabaho. Nang makita niyang nakahanda ang mesa, nagulat siya. Anong ipinagdiriwang natin? Bakit ka nagluto ng napakaraming pagkain, ma? Ngumiti ako, pilit na maging kalmado. Gusto ko lang naman tayong lahat ay magkaroon ng masarap na hapunan. Umupo ka na, anak. Pumasok si Araeli na nakasuot ng mapusyaw na asul na damit, may banayad ng ngiti, ngunit may bahagyang kaba sa kanyang mga mata. Tumakbo si Matthew para yakapin ang mga binti ko. Lola, ang bango ng isda. Hinaplos ko ang ulo niya, may bukol sa lalamunan ko. Alam kong pagkatapos ng gabing ito, baka hindi na muling maging ganoon kawalang malay ang inosenteng ngiti ni Matthew. Umupo kami sa mesa at sa simula ay masigla ang paligid. Nagkwento si Steven tungkol sa trabaho. Masayang nagsalita si Matthew tungkol sa drawing na ginawa niya sa paaralan. Tumango si Araceli, paminsan-minsan ay nagkokomento, pero napansin kong nanginginig ng bahagya ang kamay niya habang hawak ang kutsara. Huminga ako ng malalim at nagsignal kay Ivan na naghihintay sa labas. Pumasok siya at kasunod niya si Isidora na nakasuot ng simpleng bestida. Ang muka ay kapareho ni Araceli, ngunit may itsurang puno ng paghihirap. Naging tahimik ang lahat sa mesa. Naguluhan si Matthew, tiningnan si Aray at si Isidora at inosenteng nagtanong, bakit dalawa ang nanay? Namutla si Steven, nahulog ang kutsara niya at biglang tumayo si Araceli, sumigaw, tungkol saan ito ma?
Tumayo rin ako, mahigpit na hinawakan ang gilid ng mesa para hindi ako manginig. Umupo ka, Araceli, sabi ko ng mabagal ngunit matatag na tinig. Kailangan nating linawin ang lahat. Nagsimula akong ikwento ang nangyari at bawat salita ay parang sinasaksak ako sa puso. Ang tawag ni Ivan mula sa paliparan nang makita niya siya sa isang flight papuntang Pransya kahit na nasa bahay pa siya, ang pagkakataong ipinaglipat niya ang panulat sa kabilang kamay. Ang kanyang personalidad, minsan matamis at minsan maasim, at sa wakas, ang pagbisita ko sa eskinita kung saan ko nakilala si Isidora at nadiskubre ang lihim ng kambal. Ikaw at si Isidora ay kambal na babae, sabi ko, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sinamantala mo ang kapatid mo para itago ang katotohanan. Sabihin mo sa amin kung ano ang katotohanan. Nanginig si Araceli, maputla ang mukha na parang papel. Sumigaw siya, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Inimbento niya lang lahat ng ito para pahiyain ako. Paano ka nangahas? Pero lumapit si Yvonne at inilapag ng malakas sa mesa ang isang bunton ng mga papel. Kopya ito ng electronic passport mo na may selyo ng pagpasok at paglabas mula sa Pransya, sabi niya sa matigas na tinig. Hindi ka pwedeng nasa bahay at lumilipad papuntang Pransya ng sabay. Tinitigan ni Araceli ang mga papeles, nakapikit ang mga labi, hindi makapagsalita. Si Matthew, na nakaupo sa tabi niya, ay biglang sumingit ng may inosenteng, ngunit masakit na tinig. Totoo nga, Lola, minsan ang nanay ko ay anghel, at sa ibang araw ay napakasama niya. Ayaw ko ng masamang nanay. Ang mga salita ng apo ko ay parang tusok at kinailangan kong pigilan ang pag-iyak. Ang hangin sa silid ay napakabigat na mahirap huminga. Tumango ako at nagbigay ng senyas kay Lucy, nakakapasok lang mula sa likod na pinto. Nakatayo siya roon na matalim ang tingin at sinabi sa lahat, nakita ko si Araceli kasama si Charles Thompson. Tinawag nila ang isa't isa ng honey at siya ang nag-hire kay Isidora para magkunwaring siya at linlangin ang pamilya. Lumiko si Steven sa kanyang asawa, nanginginig ang boses. Totoo ba yan, Araceli? Sabihin mo, totoo ba? Ngumanga si Araceli sa katahimikan ng matagal, saka biglang sumigaw, puno ng galit ang boses. Oo, totoo. May karelasyon ako. Sawang-sawa na ako sa mahirap na buhay na ito. Pagod na akong maging manugang sa bahay na ito. Binibigyan ako ni Charles ng buhay na daang beses na mas mabuti. At ikaw, Steven, wala kang kwenta. Ang mga salita niya ay parang bomba na sumabog sa silid. Natigil si Steven, nakakurong ng mahigpit ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang mga iyon. Si Matthew ay biglang humagulgol at tumakbo para yakapin ako, nanginginig ang boses. Lolo, ano ang sinabi ni Mommy? Mahigpit ko siyang niyakap at dumaloy ang luha sa aking mga pisngi. Tinitigan ko si Araceli nang may masakit na puso. Nakatayo siya roon na may malamig na tingin, walang kahit kaunting pagsisisi. Tumayo si Steven, nanginginig ang boses. Araceli, totoo bang iyan ang iniisip mo? Lumiko siya at umalis nang hindi sumagot. Si Isidora, na matagal nang tahimik sa gilid, ay biglang nagsalita sa mababa ngunit malinaw na tinig. Ate, hindi mo naman kailangang saktan sila ng ganoon. Gusto ko lang naman kang tulungan, pero hindi ko inakala na aabot ka pa rito. Tinitigan siya ni Araceli ng masama, pero wala itong sinabi. Tumalikod na lang ito at umalis. Sumara ng malakas ang pinto, iniwan ang silid sa masakit na katahimikan. Pagkatapos ng gabing iyon ng paghaharap, pakiramdam ko'y ninakawan ng buhay ang hangin sa bahay namin. Ang sala na dati puno ng tawa ni Matthew at ng mga kwento ni Steven ay ngayon ay napuno ng nakakalunod na katahimikan. Ibinuhos ko ang buong buhay ko para sa aking pamilya, ngunit ngayon pakiramdam ko ay parang isang taong kaligtas lang sa bagyo, nakatayo sa gitna ng mga guho ng bahay na sobrang iningatan ko. Umalis si Araceli matapos niyang sigawan kami ng mga mapait na salita, iniwan si Steven na walang ekspresyon at si Matthew na may mga luha ng inosente. Alam kong magbabago na ang lahat magpakailanman. Isang linggo ang lumipas, pumunta sina Steven at Araceli sa hukuman para sa diborsyo. Hindi ako pumunta, pero ikinuwento sa akin ni Steven iyon pagkatapos. Tuyo ang boses na para bang nawala ang kaluluwa niya. Si nanay.
Hindi niya kami tiningnan ni Matthew. Pinirmahan niya ang mga papeles at umalis, kasama ang lalaking iyon na para bang hindi kami kailanman umiral. Umupo ako sa tabi niya, hinawakan ko ang kamay niya, pinipilit kong huwag umiyak. Hindi hiniling ni Araceli ang kustodya ni Matthew na para bang ang batang lalaki ay bahagi lang ng isang dula na nagsawa na siya. Sumakit ang puso ko, hindi lang para kay Steven, kundi pati na rin kay Matthew, isang 7 taong gulang na batang hindi dapat iiwan ng ganoon. Huwag kang mag-alala, mahal, sabi ko, nanginginig ang boses ko. Nandito ako palagi at hindi kailanman mawawalan ng pagmamahal si Matthew. Ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong matatagal bago gumaling ang sugat na ito. Nabuwag si Steven. Naging tahimik siya, bihira ng magsalita. Ibinuhos na lang niya ang sarili sa trabaho o nauupo lang na pinapanood si Matthew na naglalaro sa bakuran. Tiningnan ko ang anak ko at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kalungkutan na nararamdaman ng asawa kong si Rafael sa kanyang mga huling araw nang malaman niyang hindi na siya maaaring manatili sa amin. Gusto ko siyang yakapin para sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Sa kabutihang palad, lumitaw si Isidora, tahimik na parang maliit na liwanag sa kadiliman. Dumarating siya sa bahay araw-araw. Nagdadala siya ng mga lalagyan ng mainit na pagkain, umuupo para makipaglaro kay Matthew at pinupunasan ang kanyang mga luha kapag tinatanong niya, "Tita, saan nga ba talaga nagpunta ang nanay ko?" Tinitigan ko si Isidora, nakita ko ang mukha na kaparehong-kapareho ni Aracelis, ngunit may ganap na ibang puso. Mabait siya, matiisin, at palaging nakakahanap ng paraan para mapatawa si Matthew. Isang hapon, nakita kong tumakbo si Matthew para yakapin si Isidora na may masiglang boses. "Mama, Isidora, turuan mo akong gumuhit ng maliit na ibon." Nagulat ako, nanikip ang dibdib ko. Tinatawag siya ng batang lalaki na mama na may walang malay na ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Tumawa si Isidora at hinaplos ang ulo niya. "Siyempre mahal ko, pero kailangan mong iguhit ng maganda para makita ko." Nakatayo lang ako roon habang umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Ang inosenteng mga salita ni Matthew ay parang gamot na nagpaginhawa sa aking sakit. Nalaman kong hindi lang pinalitan ni Isidora si Araeli sa mga araw ng panlilin lang, kundi nagiging bahagi na rin siya ng aming pamilya sa kanyang taos-pusong pagkatao. Isang gabi, habang naglilinis ako sa kusina, tinawag ako ni Steven sa sala. Nakatayo siya roon, hawak ang isang maliit na singsing na nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang itsura ay halo ng kaba at determinasyon. Nasa tabi niya si Isidora, namumula ang muka at kumikislap ang mga mata. Lumuhod si Steven at nanginig ang boses niya. "Isidora, ayokong mag-aksaya pa ng oras. Binalik mo ang liwanag sa akin at kay Matthew. Pumayag ka bang maging asawa ko at ina ni Matthew?" Biglang humagulgol si Isidora, nakatingin sa akin na para bang hinihintay ang pagsang-ayon ko. Lumapit ako, hinawakan ko ang kamay niya at tumango ng marahan. "Karapat-dapat ka rito, mahal. Matagal ka ng bahagi ng pamilyang ito." Yumakap siya sa akin, basa ang balikat ko sa luha niya at alam kong doon nagsimulang gumaling ang aming pamilya. Hindi nagtagal, nagpakasal sina Steven at Isidora. Isang maliit na seremonya pero puno ng pagmamahalan. Nasa bakuran ako, nakatingin sa mga pulang rosas na nakatali sa bakod, nakikinig sa tawa ni Matthew habang nakasuot siya ng maliit niyang Amerikana bilang munting best man ng kanyang tatay. Umuwi si Ivan mula sa isang biyahe para sa trabaho at tumayo sa tabi ng kapatid niya na may ngiting kasing liwanag ng araw na unang sinuot niya ang uniforme ng piloto. Nakaupo ako sa unahang hanay habang umaagos ang luha sa aking mga pisngi. Hindi iyon luha ng pagdadalamhati, kundi luha ng kaligayahan. Tiningnan ko si Isidora sa kanyang payak na bestida pangkasal, nahawak ang kamay ni Steven at alam kong nakahanap ang aking pamilya ng isang taos-pusong pag-ibig. Matapos naming mawala sa panloloko, bumalik sa normal ang buhay. Pinananatili ni Isidora ang kanyang payak na pamumuhay, inaalagaan sina Steven at Matthew ng buong pagmamahal.
Nagluluto siya ng mainit na pagkain, inaawitan si Matthew para makatulog gamit ang parehong selito lindo na inaawit ko noon sa aking mga anak na lalaki. Bawat gabi, nauupo siya sa tabi ni Steven, nakikinig sa kanya habang pinag-uusapan ang kanyang mga blueprint at proyekto na puno ng pagmamalaki. Hindi na tinatanong ni Matthew ang tungkol sa kanyang isa pang nanay. Nakikipagyakap na lang siya kay Isidora, tinatawag siyang nanay na may masayang ngiti. Tiningnan ko ang aking pamilya at nakita kong unti-unting nagsasara ang mga sugat. Isang hating gabi, naupo ako sa beranda. Mahinahon ang ihip ng hangin sa hardin. Naririnig ang tawa ni Matthew mula sa loob na halo sa matamis na tinig ni Isidora. Sumilip ako at nakita kong nakatutok si Steven sa kanyang ginagawa habang inihahanda ni Isidora ang isang tasa ng tsaa para sa kanya. Inilalagay ito sa tabi niya at hinahalikan siya ng marahan sa noo. Ngumiti ako, ramdam kong sa wakas ay payapa na ang aking puso. Naalala ko ang mahabang landas na tinalan ko mula sa unang pag-aalinlangan, mula sa tawag ni Ivan papunta sa madilim na eskinita kung saan ko natuklasan ang katotohanan. Malupit ang katotohanan, ngunit gaya ng lagi niyang sinasabi, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo, Stella. At ganoon nga, pinalaya tayo ng katotohanan. Dinala nito sa amin si Isidora at binigyan kami ng bagong simula na mas maliwanag at mas masaya. Ang kwentong kakarining-karinig ninyo ay pinalitan ng mga pangalan at lugar upang protektahan ang pagkakakilanlan ng mga taong sangkot. Hindi namin ito ikinukwento upang humusga, kundi sa pag-asang may makikinig at titigil upang magnilay kung ilang ina ang naghihirap ng tahimik sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Talaga namang naiisip ko, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin mo? Pipili ka bang manahimik para mapanatili ang kapayapaan o haharapin mo ba ang lahat para mabawi ang iyong tinig? Nais kong malaman ang inyong opinyon dahil ang bawat kwento ay parang kandila na maaaring magbigay liwanag sa daan ng iba. Lagi tayong pinagpapala ng Diyos at kumbinsido ako na ang tapang ang magtutuloy sa atin sa mas magagandang araw. Samantala, sa huling screen, iniiwan ko sa inyo ang dalawa sa mga pinakapinong kwento ng channel. Sigurado akong magugulat kayo. Maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa sandaling ito.